May bago tayong project mga kapatid. Magagawa tayo ng controller ng ammonia plate freezer defrost system. Bali meron tayong dalawang timer na multiple function siya, tapos 4 na relay tsaka isang breaker para sa control. Bali kinokontrol lang nito, solenoid lang ng ammonia. So kailangan i-wiring natin. Mayroon tayong dalawang ilaw, pula at saka green para sa defrost at saka cooling, tsaka dalawang contact block, saka 3 position na selector switch. Yun lang yung pinaka natapos. Iwa-wiring na natin. Okay, so umpisan natin ang pag-wiring para at least matapos. Ito may ginawa na akong drawing nito para at least hindi na ako mahirapan na mag-wiring. So, ito na, ginawan ko lang ng drawing ito para at least mas madali sundan kasi ako mismong gumawa. Okay, umpisahan na natin. Screenshot yun na lang kung gusto nyo gayahin, pero hindi kasi ito typical na sarili kong design tong controller nito, pero may reference naman, hindi naman totally sa akin mismo. Okay.
Testing. Testing natin. Time setting settings. Suction. Cooling. Defrost. Pump down. Cooling. Defrost, pump down. Pump down. So ano siya? Yun. Gumana na. Bleed at saka hot gas. Hot gas suction. Okay. Ang sequence ng control nito, mga kapatid, bali cooling siya, cooling, ito yung indicator ng cooling, tapos sa right side defrost, ito yung indicator ng defrost. So ang timer naka ano siya, pump down muna bago, after ng mga ilang minuto mag-pump down, magti-trigger ang hot gas, pero sasarado yung suction. Pag inject ng hot gas, sabay sarado ang suction. Pagkatapos pag inject ng hot gas, after ng certain time na setting, mag-open ngayon yung bleed, pero ang suction naka-close siya, ang hot gas close din. So ang K1 bali ito yung magiging K1 nya. Ito yung timer 1, timer 2, K1, K2, K3, K4. Ang sequence nya ay cooling ang relay 1. Nakailaw siya, ilaw din yung indicator ng cooling. Ang cooling bali control na siya ng thermostat. So dito walang thermostat, nasa system na ng system panel ng refrigeration, ammonia. So ang control lang nito bali defrosting lang siya, time defrost. So pag once na defrost tayo, nakaset na ng defrost, naka-defrost indicator, timer, pump down. After ng time, mag-lapse ang time ng, ayun, yun na, umilaw na yung K2 at saka K3.
ang K2 at saka K3 natin, hot gas at saka suction, magsasarado. Pag nag-on ang K2, sasarado yung suction, mag-on yung hot gas. Ngayon ano na yung timer 2 natin, nag-on na yung timer 2, so nag-on na yung bleed niya, pero nakasarado pa rin yung suction natin. Normally open kasi ang valve ng suction, so kailangan niyang naka-on lagi ang K2 kasi siya yung magkukontrol ng valve ng suction. So palagi nakasarado suction, naka-bleed, para at least walang matitirang ammonia sa loob ng system ng plate freezer. Kaya kung ano mang freezer yan meron, para at least hindi mag-yelo kasi naka-defrost siya eh. So yun lang ang explain ko dito. Ano po ba? Ayan, isasalpak na natin sa control panel nya. Okay. Okay. Ayos na. Testing natin. Okay. Power on. Okay, indicator. Cooling. Defrost. Okay. Isang deep cooling, relay 1 naka-on, continuous, defrost,
Timer 1 on at suction ito siya, pump down na ngayon yung suction nakasarado, hot gas, nag-inject ng hot gas, relay 2-3 naka-on ang relay 2 at saka relay 4 bleed, naka-on ang bleed, naka-on ang coil ng suction. Bali nakasarado yung suction kasi normally open yung valve ng solenoid ng solenoid valve ng ammonia sa suction, normally open. Pero ang valve ng cooling, ang hot gas at saka yung bleed normally close. So kaya kailangan ang suction pag nakasarado siya, kung kailangan isarado, kailangan may supply siya, kailangan yung coil naka-on. So yun lang. Ang susunod nito, ikakabit na lang sa system ng ng plate freezer. Yun lang. Maraming salamat.